December 7, 1941, nang maglunsad ang Japan ng isang surprise air attack sa US Naval Base sa Pearl Harbor, Hawaii. Sa loob lamang ng ilang oras, malaking bahagi ng Pacific Fleet ng Amerika ang napinsala at nawasak. Pagdating ng December 8, 1941, sa oras ng Pilipinas, nagsimula naman ang pagbomba sa Clark Air Base, Nichols Field sa Cavite at iba pang strategic location sa bansa. Mula sa puntong ito, ang Pilipinas ay direktang napasama sa digmaan sa Pacific. Sa maraming history books, itinuturing ang Pearl Harbor bilang simula ng digmaan sa pagitan ng Japan at ng Estados Unidos. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, hindi ito isang biglaang desisyon. Ang pag-ataking ito ay resulta ng mga political tensions, economic pressures at military expansion na matagal nang nabubuo bago pa ang 1941. Bago pa naging pangunahing kalaban ng Western powers ang Japan, may panahon na ito ay kaalyado ng Britain. Kasama ito sa Allied powers noong World War I. Sa panahong iyon, mabilis na umangat ang Japan bilang isang modern naval power at naghahanap ng equal recognition bilang kapantay ng mga pinakamalakas na bansa sa mundo. Ngunit matapos ang digmaan, hindi ang inaasahang pagkakapantay-pantay ang nakuha ng Japan. Sa halip, umarap ito sa mga military limitations, racial barriers, economic restrictions, at lumalaking distrust mula sa mga Western powers. Ang mga ito, kasama ang kakulangan ng Japan sa likas na yaman at ang patuloy nitong paglawak sa Asia, ang unti-unting nagtulak sa bansa sa isang mas agresibong landas. Pagpasok ng early 1900s, ang Japan ay isa ng mabilis na umuunlad na bansa sa Asia. Mula sa isang dating feudal society, naging industrial state ito sa loob lamang ng ilang dekada. May mga modernong pabrika, riles ng tren, at isang disiplinadong hukbo na sumusunod sa Western-style training. Sa larangan ng military, nakabuo ang Japan ng isa sa pinakamalakas na navy sa Pacific. Ang mga barko nito ay moderno, mabilis, at kayang makipagsabayan sa mga Western fleets. Sa economy naman, patuloy ang paglawak ng industriya, kalakalan at technology. Kasabay ng pag-angat ng kapangyarihan, lumakas din ang ambisyon ng Japan. Layunin nitong makilala hindi lamang bilang regional power sa Asia, kundi bilang isang bansa na may equal recognition sa global stage, kapantay ng mga pinakamalakas na bansa sa mundo. Ngunit may isang malaking problema na hindi agad nakita sa ibabaw ng pag-unlad na ito. Sa kabila ng lakas ng industry at military, ang Japan ay halos walang sariling supply ng langis, bakal at rubber, mga materyales na kritikal sa isang modernong economy at military. Habang patuloy ang pag-angat ng kapangyarihan ng Japan, unti-unti ring lumilitaw ang isang pangunahing kahinaan, ang pagiging dependent nito sa ibang bansa para sa mga pinaka-importanteng likas na yaman. Noong unang bahagi ng 20th century, ang Japan ay hindi kaaway ng mga Western powers. Sa katunayan, ito ay kaalyado ng Britain. Noong 1902, pumasok ang dalawang bansa sa isang formal alliance na may iisang layunin, pigilan ang paglawak ng Russia sa Asia. Nang sumiklab ang World War I noong 1914, sumama ang Japan sa panig ng Allied powers. Hindi lumaban ng Japan sa mga pangunahing laban sa Europe. Sa halip, nakatuon ito sa pag-atake sa mga teritoryo ng Germany sa Asia at sa Pacific. Sinakop ng Japan ang German naval base sa Qingdao sa China, pati ang mga isla sa Pacific tulad ng Marianas, Carolines at Marshalls.
Dahil abala ang Germany sa digmaan sa Europe, kaunti lamang ang naging pagtutol sa mga nasakop na ito. Para sa Japan, ang World War I ay naging pagkakataon upang palawaking ang teritoryo at patatagin ang posisyon nito bilang isang regional power. Lumakas ang kumpiyansa ng military at ng pamahalaan. Lumalim ang paniniwala na ang pagpapalawak ng kapangyarihan ay isang epektibong paraan upang umangat sa mundo. Matapos ang World War I, inaasahan ng Japan na ang tagumpay nito bilang bahagi ng Allied Powers ay magbubukas ng pinto sa tunay na equal recognition bilang isang major world power. Ngunit ang mga sumunod na taon ay nagbigay ng kabaliktarang mensahe. Noong 1921 hanggang 1922, isinagawa ang Washington Naval Conference. Nito pinag-usapan ng United States, Britain at Japan ang limitasyon ng kanilang mga hukbong pandagat upang maiwasan ang panibagong arms race. Sa naging kasunduan, itinakda ang naval ratio, 5 para sa US, 5 para sa Britain at 3 lamang para sa Japan. Sa pananaw ng Japan, malinaw ang dating ng mensahe. Pinapayagan silang maging malakas, ngunit hindi kailanman kapantay ng dalawang pinakamalakas na bansa sa dagat. Ito ay nagdulot ng malalim na pagkatismaya sa loob ng Japanese military at political leadership. Hindi din tagal na dagdagan pang tensyon. Noong 1924, ipinasa ng Estados Unidos ang Immigration Act na tuluyang nagbawal sa pagpasok ng mga Japanese immigrants sa bansa. Para sa Japan, hindi lamang ito isang immigration policy, isa itong malinaw na simbolo ng racial exclusion at hindi pagkilala bilang kapantay sa pandaigdigang komunidad. Para sa Japan, unti-unting nabuo ang paniniwala na kahit anong pagsunod nila sa international rules, mananatili pa rin silang nasa ibabang antas sa paningin ng mga Western powers. Ang pagkadismayang ito ang nagsilbing tahimik na gasolina sa paglakas ng nationalism at military influence sa pamahalaan. Habang lumalakas ang nationalism at military influence sa loob ng Japan, unti-unti ring lumilinaw ang isang mas mabigat na problema, ang kakulangan ng bansa sa likas na yaman. Sa kabila ng pag-unlad ng industriya at hukbo, ang Japan ay halos walang sariling supply ng langis, bakal at rubber. Ang modernong hukbo ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na fuel para sa mga barko, eroplano at sasakyang pandigma. Ang industriya ay umaasa sa imported raw materials para patuloy na makapag-produce. Sa madaling salita, ang lakas ng Japan ay nakasalalay sa mga supply na nagmumula sa ibang bansa. Noong 1929, tinalala pa ito ng Great Depression. Bumagsak ang kalakalan, lumiit ang kita ng mga pabrika at dumami ang nawalan ng trabaho. Sa loob ng bansa, lumakas ang paniniwala na ang ekonomiya ng Japan ay hindi mabubuhay sa simpleng kalakalan lamang. Unti-unting naging dominante ang pananaw ng military na ang solusyon sa krisis ng Japan ay hindi diplomasya kundi territorial expansion. Sa kanilang pananaw, kailangan ng Japan ng sariling access sa mga resources upang manatiling isang malakas na bansa. Sa puntong ito, nagsimulang magbago ang direksyon ng patakaran ng Japan mula sa pakikipagtulungan sa international system patungo sa paghahanda para sa sariling pagpapalawak ng kapangyarihan sa Asia. Noong 1931, tuluyan nang pumasok ang Japan sa isang bagong yugto ng agresibong expansion. Ang target nito ay ang Manchuria sa hilagang bahagi ng China, isang region mayaman sa coal, iron at malawak na lupain para sa agrikultura at industriya. Noong September 1931, isang insidente ang ginamit bilang dahilan ng Japan upang simulan ng pananakop. Isang bahagi ng riles ng tren na kontrolado ng Japan ang sinabotahe at ibinintang ito sa mga Chinese forces. Ito ang tinatawag na Mukden Incident.
Sa loob lamang ng ilang buwan, nasakop ng Japanese Army ang buong Manchuria. Hindi nagtagal, nagtatag sila ng isang bagong estado na tinawag na Manchukuo, kung saan iniluplok bilang pinuno si Puyi, ang dating emperador ng China. Sa aktwal na operasyon, ang Japanese military ang may kontrol sa pamahalaan. Ang pananakop sa Manchuria ay nagbigay sa Japan ng direktang akses sa mga likas na yaman na matagal na nitong hinahanap. Ngunit higit pa rito, napatunayan ng tagumpay na ito sa loob ng Japan na ang paggamit ng puwersa ay epektibong paraan upang makuha ang kanilang mga layunin. Tumugon ang international community sa pamamagitan ng League of Nations. Matapos ang investigasyon, kinondena ang aksyon ng Japan. Ngunit imbis na umatras, pinili ng Japan na umalis sa League of Nations noong 1933. Mula sa puntong ito, malinaw na ipinakita ng Japan na handa na itong lumayo sa international rules upang ipagpatuloy ang sariling plano ng expansion. Sa puntong ito ng kasaysayan, malinaw na nagbago na ang direksyon ng Japan mula sa isang bansang naghahangad ng pagkilala bilang kapantay ng mga Western powers, umantong ito sa desisyong gumamit ng puwersa upang makuha ang mga likas na yaman na wala sa kanilang sariling lupain. Ang pananakop sa Manchuria noong 1931 ang naging unang malaking hakbang sa landas ng agresibong ekspansyon, isang hakbang na hindi na basta mababawi at unti-unting magdadala sa buong Asia sa isang mas madilim na yugto ng digmaan. At dito nagtatapos ang unang yugto ng kwento ng paglawak ng Japan. Sa susunod na bahagi, lalalim ang digmaan sa China at makikita kung paano sa kalaunan umabot ang apoy ng digmaan hanggang sa Pearl Harbor at sa kalaunan ay sa Pilipinas. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.